Ang Lakers ngayon nahaharap sa krisis pagdating sa availability ng mga core nila. Nung nakaraang linggo kasi si Smart, Luka Hachimura, Ayton inabot na ng injury. Sinabayan pa yan nitong si Austin Reeves at Gabe Vincent. Tapos ngayon si Gabe Vincent pa rin naka-ruled out. Kasama na itong si Jackson Hayes at itong si Reeves mas lalo pang lumala. 4 na linggo mawawala yan mga pare ko, at sa report end of January yung potential na return window niyan. Ang Lakers sa starting unit ng magkasama si Luka, LeBron, Reeves, Hachimura, Ayton, may napakababa nga raw na defensive ratings yung mga to mula sa 123. Si Marcus Smart at Jared Vanderbilt may plus defenders. Ibig sabihin sila nga raw ang nakikita talaga na may malaking impact sa depensa na kailangan ng Lakers, lalo na kapag nasa loob yung mga to. Si Smart ang nakikitang mas nagiging effective ngayon sa starting unit nila. Si Bando naman sa bench na mas nagpapakita ng araw at napapakinabangan yung hassle ng mga to. Kaya ang nakikita, yung starting unit talaga nila, overload sa opensa mula kay Luka, Reeves at LeBron. Kaya mas nagamit si Smart o Jake LaRavia dahil nga naka-ruled out itong si Austin Reeves. Yan nga raw talaga yung kailangang ayusin itong si Redick. Kaya sa game nila kontra Sacramento Kings, ginawa niya na limitahan yung oras na magkasama itong si Luka at LeBron. Pinasok niya sa court si Luka, pero nilalabas niya itong si LeBron. Mas mahaba ngayon yung playing time ni Luka kumpara dito kay LeBron dahil mas nalalagay ngayon sa bench itong si LBJ. Dahil nga nakita nila na hindi gaano nagiging effective ang duo ng mga to ngayon. Nag-staggered minutes si Redick sa rotation nila kay Luka at LeBron, lalo ngayon na walang Austin Reeves para nga daw malimitahan yung pagsasabay ni Luka at LeBron at manatili pa rin yung freshness at offensive flow ng mga to sa nangyayaring games nila. Yan yung strategic plan na ginawa nitong si JJ Redick kontra Sacramento Kings, and nakita naman natin na kahit papano nga mas naging effective to dahil nga nalimitahan ng onte yung playing time ng mga core nila at nabigyan ng pagkakataon yung mga defenders nila na mag-dominate sa loob ng court at mabigyan ng role sa rotation nila. Bago pa mawala naman si Reeves ng ilang weeks sa rotation nila, sinabi na talaga ni Redick na si Nick Smith ang pinaka-candidate nila para makakuha ng consistent na minutes sa kawalan nitong si Austin Reeves. At Gabe Vincent, siya talaga yung pinaka-option dyan ni JJ Redick. Sa panalo nila kontra Kings, nakapunto siya ng 21 points sa 5 threes na malaking boost nga raw talaga sa bench scoring nila habang walang Vincent. Ang offensive game ni Smith, may malakas na scoring mula sa perimeter at mabilis yung pagkuha niya ng attempts. Ayon sa stats, nag-shoot siya ng 42.9% mula sa 3-point line na malaking bagay nga raw talaga para suportahan sa scoring itong si Luka o LeBron. Yan yung malaking impact na nabigay nitong si Nick Smith. Ito yung bagay rin kasi talaga nung una pa lang nakita na ng Lakers sa potential din ni Dalton Knecht mula nung rookie year nito. Ngayon bumababa na nga lang daw ang level dahil hindi gaano nabibigyan to ng tamang oras at rotation sa bench na dapat nga raw maiwasan at huwag mangyari ngayon dito kay Nick Smith sa rotation nila. Ang iniisip kasi dyan, sa oras nga raw na bumalik si Reeves o Gabe Vincent, paniguradong mababawasan na naman ng playing time at mawawala ng pace sa rotation itong si Nick Smith. Yan yung nakikita, lalo na mas priority nga ni Redick yung mga role player nila. At yung sinasabi dyan, iba naman daw kasi yung consistency at impact level ni Nick Smith kumpara dito kay Dalton Knecht dahil hindi consistent at hindi trusted rotation piece itong si Dalton Knecht at minsan bumabagsak pa yung defensive rating nito sa Lakers. Si Nick Smith yung dating NBA rotation player na may starting experience bago pa sumali sa Lakers. Naglaro siya ng maraming laro sa league at alam niya yung tempo at pressure sa NBA na. Eksperyensado na rin kasi talaga. Ito rin yung mismong dahilan kung bakit mas pinaboran siya na ni JJ Redick kumpara dito kay Dalton Knecht. Dahil nga sa report, si Redick mas ginagamit ngayon ang 9-man rotation kaya possible talaga na wala sa rotation nila itong si Dalton Knecht ngayon.